Breaking news, gusto ngayon ng mga libu-libong mga Iranians ang regime change. Kumbaga, palitan si Ayatollah Ali Khamenei. Yan din ang sigaw ng Canada. At sinabi mismo ni US President Donald Trump, yan ang pinakamagandang mangyari sa Iran, regime change. Pero ngayong parating na Martes, February 17, magkakaroon ng pangalawang pag-uusap ang United States of America at Iran doon sa Geneva. Pero mga kaibigan, hindi na nakatiis ang Russia at Ukraine. Sumali na rin sa gulong ito. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Nandito ka na rin lang naman, baka naman pwedeng makahingi ng like. I-like mo na ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 15, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa pinakabagong update sa tensyon ng United States of America at Iran. At mga kaibigan, nagkaroon na ng schedule ng pangalawang pag-uusap ang United States of America at Iran. Ito mga kaibigan ay gagawin sa Geneva. At bago magkaroon ng schedule, ang United States of America ay kinumpirma na nagpadala sila ng pangalawang aircraft carrier malapit sa Iran. Puno ito mga kaibigan ng mga fighter jets at mga attack helicopters. Maging mga sundalo ng Amerika ay dinagdagan sa Middle East. Marami ang mga nababahala dito mga kaibigan. Bakit ginagawa ito ng United States of America? Ayon sa mga eksperto, malaki ang tsansa na merong gagawin ang United States of America sa Iran kung sakaling hindi magkasundong uli ang United States of America at Iran sa kanilang gagawing pag-uusap tungkol sa tensyon na nangyayari sa dalawang bansang ito. Sa kasamaang palad kasi mga kaibigan, ang unang pag-uusap ng dalawang panig na ito doon ginawa sa Oman sa tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump na dapat sang-ayunan din ng Iran. Wala ni isa rito ang pinagbigyan ng Iran. Kaya marami ang naniniwala na ito ang dahilan kung bakit nagpadala ng pangalawang aircraft carrier ang Amerika malapit sa Iran. Maaari kasing double purpose ang ginagawa ng Amerika. Anong purpose ito? Una, ang pagpapadala ng Amerika ng kanilang pangalawang aircraft carrier na malapit sa Iran, maaaring tinatakot nito ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei upang bigyan na ng katuparan ng Iran ang tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump. At ano naman ang pangalawang purpose kung sakaling hindi pa rin ibigay ng Iran ang tatlong bagay na hinihingi ni US President Donald Trump, maaaring military option ang gagawin ng United States of America sa Iran. Maaaring may katotohanan ang pangalawang option mga kaibigan sapagkat kumalat ngayon ang balita. Ayon kasi sa US, nais nila na magkaroon ng regime change. Sinabi pa ng United States of America na eto raw ang pinakamagandang dapat na mangyari sa Iran. Nako, mga kaibigan, upang patutuhanan ng ating sinasabi, dahil gaya ng ating mga naunang payag, bawal dito ang magsalita na walang ebidensya. Yan ang ating pruweba mga kaibigan, ibinalita ng CBC News. Ang headlines ay nagsasabing, Trump says, sino may sabi? Si Trump, regime change seems to be best thing that could happen for Iran. Ang tanong, paano ngayon mangyayari ang regime change? Alam nyo ba mga kaibigan, ayon sa mga eksperto, dalawang bagay lamang upang magkaroon ng katuparan ang regime change. Una, kailangan kalaban ng buong Iran ang Ayatollah regime. Kumbaga, people of Iran ang magpapababa kay Ayatollah Ali Khamenei. At kung hindi ito mangyari, ang pangalawang option,
military option ng United States of America. Baka sumali pa rito ang Israel. Kasi ang Israel, mga kaibigan, nais din nila na bumaba sa pwesto itong si Ayatollah Ali Khamenei at nais nilang magkaroon ng bagong pinuno. Pinuno na kung saan magiging kaalyado ng Israel at ng United States of America. Pinaninindigan kasi ng Israel, mga kaibigan, ayon sa mga naunang pahayag ni Benjamin Netanyahu, hindi kalaban ng Israel ang people of Iran, kundi ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei lamang. Sapagkat ang rehimeng Ayatollah Ali Khamenei, mga kaibigan, ay nagpondo ng bilyong-bilyong dolyar at ang purpose ay wasakin at alisin sa mapa ang Israel. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagpondo ito ng malaking halaga sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Kaya sa side naman ng Israel, gustong-gusto nilang bumaba si Ayatollah Ali Khamenei kung sa pamamagitan ng dahas ay gagawin nila ito. Bakit? Sapagkat naniniwala ang Israel na isa sa mga dahilan kung bakit nagsasagawa ng nuclear weapon ang Iran, ito ay gagamitin sa Israel. Of course, ayaw na ayaw itong mangyari ng Israel. Kaya nga nagkaroon ng 12 araw na digmaan ang Iran at Israel noong nakaraang taon at talagang target ng Israel ang nuclear weapon project, nuclear facilities ng Iran. Ganon din ang target ng United States of America. Pero mga kaibigan, may good news. Bakit? Sapagkat nitong parating na Martes, February 17, magkakaroon ng pangalawang pag-uusap ang Iran at United States of America at ang venue, mga kaibigan, ay hindi na sa Oman, kundi ito ay gagawin na sa Geneva. At talaga namang pinag-usapan, mga kaibigan, ang mga magiging mediator sapagkat kasama dito ang Oman. Sa Oman, mga kaibigan, ay walang problema kung merong mga negotiators at mediators. Pero sa bagay kung saan nagtaasan ang kilay ng mga marami, sasali kasi ang Ukraine at Russia bilang mga mediators. Anong nakuha nyo? Ganito, mga kaibigan, kaya marami ang mga umalma dahil magiging mediator ang Russia at Ukraine na kung saan ang kanilang bansa mismo ngayon ay hindi pa nariresolba ang mahabang panahon na giyera. Ngayon, magiging mediator sila. Baka naman mali ito o baka naman tama. Ano ang inyong masasabi tungkol dito, mga kaibigan? Sige nga, ipaalam ang inyong mga malulupit na komento at opinyon tungkol sa usaping ito dyan sa comment section. At mga kaibigan, malugod ko po iyang babasahin at kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap ng Amerika at Iran. Ngayong parating na Martes, ipapangako ng usapang banal na yan ay isa sa ating mga tututukan at atin itong ilalahad upang malaman ng ating mga taga-subaybay o yung mga tao na mahilig sa mga ganitong usapin. Kaya manatiling updated. Kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!